Magandang hapon mga kamag-anak. Ayan, mag-aalas 6 na mga kamag-anak at mamaya ng alas 7 ng gabi ay pipitasin na itong mais ni Tata Anghel. So nagulat lang ako mga kamag-anak dahil nga sabi ni Papa ay Martes pa to haharbisin. Kaya naman nung sinabi ni Papa na pipitasin na mamaya at hindi na pwede sa Martes kasi nga magulang na, agad na tayong pumunta rito. Mga kamag-anak, ganito nga pala magmais si Tata Anghel, no? Papakita ko lang sa inyo. So itong style niya ng pagmamais mga kamag-anak, yung isang side na to, itong dalawang tudling na to, malayo yung pagitan niyan. Yung kasya yung Fuji o cultivator. Tapos itong dalawang magkasunod dito mga kamag-anak, magkadikit yan. Hindi kasya dyan yung cultivator, kumbaga inaasarol lang yung gitna na yan. Kaya kung makikita nyo mga kamag-anak, malinis yung kada ikalawang butas. So ganyan yan hanggang makatagpos sa dulo. Ayan, laging malinis yung susunod na butas na ganito. Tapos yung isa medyo madamo ng konti. Pero malinis yan, malinis na yan mga kamag-anak. Tapos ganito uli yung mga susunod. Ayan. So bali dito lang sila nagpaparaan ng tubig mga kamag-anak. Itong part lang na to. Bali hanggang doon nga yan mga kamag-anak sa may kawayan. Hanggang dito sa may kawayan. Ayan, napakahabang sadsaran yan mga kamag-anak. Time check mga kamag-anak, 11:32 PM. So ayan po, naagad po nung ating dalawang magtitinor yung mga rito, no. So napakabilis pong klasihin mga kamag-anak dahil malalaki yung mais. So inaantay na lang po yung elf at yung 6 na kariton na iaahon pa. So ayan po, may mga nakasako na po ritong mga segunda. Ayun, nahulog oh. Ayan, nagkahulog-hulog na, nabuwal, sakto. Nung dumating nga dito mga kamag-anak, yung mga magkakariton ay tumulong na tayo magtinoro, maglase nitong mga mais. Yun nga po nasa kaliwa ng screen mga kamag-anak, yan po yung papa ko at yung nasa kanan naman po ay si kamag-anak. Bali ito nga pong mais ni Tata Anghel mga kamag-anak ay binalasa po yung unang tanim dahil po naging madalang po o hindi naging maganda yung tubo. Kaya naman inararo tapos tinamnan uli ng panibago. At ito mga kamag-anak, napakaganda naman ang naging resulta. Yung iba kasi mga kamag-anak, itutuloy na yan kahit madalang kasi nga manghihinayang doon sa naunang puhunan. Ang problema nga lang mga kamag-anak, kapag ka madalang tapos aalagaan mo yan ng 75 days, kada lulusong ka dyan, magpapataba, mag-i-spray, magpapatubig, laging sasama ang loob mo at sasakit yung mata mo sa makikita mo. Syempre, kasi nga madalang mga kamag-anak. At pagka nga ganun mga kamag-anak, syempre, hindi naman natin pwedeng asahan na marami tayong ma-harvest. Kaya ang isa talaga sa magandang solusyon mga kamag-anak, kapag ka ganun, balasahin na lang at magtanim ng panibago. Katulad nito mga kamag-anak, ganun yung ginawa. Sa 3 kilong buto na to mga kamag-anak, humarvest to ng 13,300 na good o yung first class, primera. Tapos yung naging segunda nito mga kamag-anak o yung second class ay nakakuha lang ng 1,900 pieces. At yung buraot naman mga kamag-anak, yung tersera o third class ay nakakuha lang ng 750 pieces. Napakagandang recovery mga kamag-anak para sa 3 kilong buto. At kung ito nga mga kamag-anak ay natapat-tapat sa magandang presyo, tsak na napakaraming pagbibilan. Medyo mababa kasi mga kamag-anak yung mais ngayon. Ang variety nga ng mais na to mga kamag-anak ay Sweet Fortune ng Ramgo Seeds. At kung gusto nyo ang bumili ng gantong variety ng mais, ay click nyo lang po yung link na ilalagay natin dyan sa may video. Time check mga kamag-anak, ayan mag-alauna na at makita nyo naman po kung gaano karami yung primera ng mais na to. Ayan, mula po dyan mga kamag-anak ko. Lahat po yan, puro primera. Tapos ito pa po yung tinitinor. Hanggang dito na lang po mga kamag-anak. Paalam!